Glenn Wego po, reporting for duty. Gumulat po sa atin this morning yung pagkakatanggal kay PNP Chief Nicolas Torre III as the Chief PNP. Ayan, so nagulat din ako. We didn't see it coming. Ako nga po pala ay part ng PNP press corps. So madalas nating sinusundan si PNP Chief Torre kung pina-follow niyo ang aking Facebook and TikTok. So madalas po tayo mag-cover sa PNP. So ngayon, may mga nagtatanong, bakit sinibak si Torre? Parang okay naman, di ba? Mukhang okay ho naman kasi ang dami niyang achievements. Actually, ang iksi pa lang niya kung nagtitimon sa PNP, marami ng pasiklab. Marami na hong pasiklab and who would have thought na aalisin nga ho siya bigla, And tapos, ano nga ba yung dahilan? Okay, opinion ko lang ho ito ha. Maybe one of the reasons is yung nangyari pong balasahan na ipinatupad po niya sa PNP. Kung maalala ho ninyo, yung number 2 man ng PNP na si Lieutenant General Jose Nartates, dineploy niya ho sa Mindanao. Inilipat niya po sa Mindanao. Okay? Bukod pa po rin sa iba pang mga official ng PNP. Si General Nartates is from PMA. Okay. Maybe that's one of the reasons, no? Kasi yung pong yung reshuffle na yun, kinwestiyon ho yun ng National Police Commission. Pinasyon nila yun. NAPOLCOM is under the DILG. Pinasyon niya ho yun. At dahil nga ho ron, pinapabaliktad, no? Yung pong utos ni PNP Chief tungkol po sa reshuffle ng mga opisyal. Pero, hindi po sumunod doon si PNP Chief Torre. Bagkus nanindigan ng PNP na they have the authority, no? May kapangyarihan po sila na magpatupad po ng balasahan sa kanilang hanay. That's under the law raw, sabi po ng PNP. Okay. After nun, humingi uli kami ng opinion from National Police Commission. Sabi raw kasi ng PNP, parang may pag-uusap na raw sa kanilang hanay sa loob po ng organisasyon tungkol po rin sa ginawang balasahan. But when we asked NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan, sabi po ni Commissioner Calinisan, wala naman daw pag-uusap na nangyayari between NAPOLCOM and PNP regarding that matter. So, ayun. And medyo tahimik. Medyo napapansin ko, parang naging a little bit emotional, Iba ho yung, iba yung vibe nung po mga press conference na yun. Iba yung vibe ng press con ng NAPOLCOM. Nagiging iba rin yung vibe ng press con ng PNP. Napansin ko parang sad. Parang malungkot. Parang malungkot sila. So, yun yung napansin ko lang. Maybe that's one of the reasons na baka may hindi pagkakaunawaan o maaaring may nasagasaan, hindi po natin alam. Okay? Tapos yon nung Sunday ba yun? Parang may isang pang press con na kung saan sinabi po ni Chief PNP na reminder niya, nagkaroon ng command conference, that was last week. Nagkaroon ng command conference. Sabi po ni Chief PNP sa kanyang mga tuwan, ni-remind niya na huwag puro utak, gumamit din ho ng puso. Pero parang malungkot na si Chief PNP noon eh. Parang malungkot na siya noon. Tapos nagkaroon ng fun run. Sunday ba yun o Saturday? This weekend, nagkaroon ho ng fun run with Chief PNP. Yun. Tapos, eto nga, this morning, after na itong long weekend, meron lang nilabas na memo ang Malacanang. Meron na po silang papel. So, yun. So, hindi ko alam, personally, kung ano ba talagang reason. Mamaya magkakaroon yata ng press conference ang Malacanang or DILG, para mabigyan ho ng linaw itong issue na ito. Pero, yun lang ho yung nakikita ko mga posibleng dahilan. Sino posibleng pumalit? Well, syempre, malamang sa alamang. Di ba? Yung number 2, Lieutenant General Jose Nartates, Lieutenant General Bernard Banac, Alan Ocubo, Major General Anthony Aberin, yan yung mga possible. Yan ho yung mga nasa command group kung tawagin, matataas ho ang mga kasi yan matataas ang mga ranggo na So, yun ang mga posible pero paubaya ko na ho sa inyo yan kung sa tingin niyo kung ano mga naging dahilan, di ba? Yung iba nagsasabi, magilas naman si Torre, bakit ganoon, di ba? O hindi natin masabi, di ba? Kasi minsan meron din tayong opinion ko lang ho ito, meron din mentality ang mga Pilipino, minsan crab mentality. Baka masyadong umaangat yung mama, alam mo, masyadong maingay, di ba? Minsan ayaw natin na masyadong proud. Minsan may ganoon ng mga Pinoy ayaw na masyadong proud, ayaw na masyadong maingay, ayaw na masyadong ng pakitang gilas, So, kayo na ho magbigay ng inyong opinion. Ako yung makikinig, magbabasa ho ng inyong mga comments. I-follow nyo rin po pala ako sa Facebook or TikTok. Type nyo lang po, Glenn Wego, Reporter Dad. Muli, maraming salamat po sa inyo.